Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay August 9, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 17, verse 14 to 20. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila napagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo, hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang batay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin napalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at lilipat ito. Walang bagay na hindi makapangyayari ang pananampalataya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating pong gospel ngayon, mayroong pangunahing tatlong karakter. Si Jesus, yung ama ng batang inaalihan, at saka yung mga alagad. Sa pagninilay natin ngayon, gusto kong i-emphasize yung karakter nung dalawa. Yung karakter ng ama at yung karakter ng mga alagad. Anong common denominator nila? Pareho silang lumapit kay Jesus, pareho silang nakaranas ng kabiguan. Let us look on the character of the father, yung tatay. Pagka binasa natin, yung tatay siya ay desperado. Ubos na yung kanyang lakas, yung kanyang pag-asa at tiwala sa ibang tao. Kaya lumapit siya sa mga alagad upang humingi ng tulong. Alam mo yun, parang eto na, last resort na. Kaya lang, nung lumapit siya sa mga alagad, nabigo siya, sapagkat hindi nila napagaling ang kanyang anak. Ang kanyang pagsuko sa kapangyarihan ni Jesus ay larawan ng isang pusong pagod, sugatan, at sa huli, bumabalik sa Diyos bilang tanging pag-asa. Marami sa atin ay maaring makarelate sa kanyang karanasan. Ilang beses na rin ba tayong lumapit sa mga tao, lumapit sa mga doktor, lumapit sa mga sistema sa mundo, pero nabigo tayo. Hanggang sa dumating tayo sa puntong wala na tayong ibang malapitan kundi si Jesus. Marami sa mga nakikinig natin, pagka nandito na sa kalagayan na meron na silang cancer, may taning ang kanilang buhay, ito na lang ang kinakapitan nila, si Jesus. At sasabihin ko po sa inyo, hindi kayo nagkakamali. Hindi si Brother Sam, hindi ang doktor, or hindi kung sino-sino ang lalapitan. Lumapit tayo kay Jesus. Pangalawa, tingnan din natin yung karakter, yung matututunan natin sa mga alagad. Itong mga alagad, lumapit din sila kay Jesus, hindi para humingi ng tulong, kundi para magtanong, bakit po ba hindi namin siya napagaling? Bakit po ba kami nabigo? Isa silang larawan ng mga kagaya nating mga Kristiyano. Isa siyang larawan ng mga nasa ministry, gumagawa, kumikilos, abalang-abala sa misyon. Pero ang totoo, kulang sa lalim ng pananalig. Maaring nasanay na sila sa himala, o kaya ay kuminsan nagtiwala na lamang sila sa sarili ng kakayahan. Dito,
sinabi ni Jesus ang kanyang matinding pahayag. Kaya kung titingnan po natin, yung mga alagad ay kinakatawan ng marami sa atin. Serve tayo ng serve. Abala tayo sa simbahan. Pero ang question, lumalalim ba ang iyong relasyon sa Diyos? Oo, marami kang misang inaatenan. Marami kang pista at nobinaryo na dinadaluhan. Marami kang non-watch. Lumalalim ba ang relasyon natin sa Diyos? Lumalalim ba ang ating pananampalataya? Sa totoo lang, hindi kakulangan sa kapangyarihan ng dahilan kung bakit may mga bagay tayong hindi nagagawa, kundi kakulangan sa pananalig. Let us remember, hindi paramihan ang sukatan ng pananampalataya, kundi palaliman. Palaliman. Kaya nga laging sa bandang huli, anong paalala ni Kuya Sam? Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sana ang ating pananampalataya. Hindi kailangan malaki agad ang ating pananampalataya. Sabi nga ni Jesus, kahit isang maliit lang, kagaya ng butil ng mustasa, kapag totoo na, sapat na ito. Sapat-sapat na ito na kahit ang bundok, kaya mo utusang lumipat. Ulitin ko, napakalino ng paalala. Hindi dami ng salita, hindi dahil sa antas ng kaalaman, kundi lalim ng pananampalataya ang susi sa mga himala. Ang tunay na pananampalataya ay hindi palaging engrande, very emotional. Minsan, ito'y tahimik, maliit, pero buo ang tiwala. Minsan tayo rin ay katulad ng mga alagad. Nagiging abala tayo sa paggawa para sa Diyos, pero hindi lumalalim sa relasyon sa Diyos. Kaya kapag dumadaan tayo sa kabiguan, dapat nating tanungin, Panginoon, baka nakakalimot na akong umasa sa iyo. Paano natin maisasabuhay yung gospel natin ngayon? 3 simple ideas. Number 1, write a journal. Kahit itong mga next 7 days, sumulat tayo tuwing gabi, no? Isang sitwasyon sa araw mo kung saan, ano ba yung experience mo? Ano ba yung mga bagay na pinagkatiwala mo sa Diyos ng buong buo? And see the results after 7 days. Pangalawa, no? Let us pray over people, no? Madaling sabihin na pagdarasal kita. Pero kung minsan, mas maganda siguro mag-record tayo ng voice message, voice chat, send natin sa kanila. Let us pray over sa mga tao. Finally, no? Tingnan natin ang ganda ng ating pananampalataya. Let us pray. Lord, salamat sa gospel mo ngayon. Kung minsan para kami yung tatay, ikaw lagi yung aming last resort. Totoo nga Lord, nakakahiya man kasi wala na kaming mapuntahan. Siguro kung may iba pang mapupuntahan, baka doon pa nga ang inuna namin Pero yung gospel for today, nire-remind mo kami na sa iyo muna, sa iyo kami lumapit, sa iyo kami pumunta. Thank you, O Lord, sa karakter ng alagad. Baka kami masyadong abala sa mga gawaing panlabas na akala namin lumalalim yung pananampalataya namin. Madalas nga kami magsimba, nagsisimba nga kami tuwing linggo. Pero tingnan mo ang aming puso, lumalim po ba? Kaya Lord, samahan mo kami, i-guide mo kami, especially hanggang weekend. All of this we ask in Jesus' name, our Lord. Amen. Muli, ang ating paanyaya, i-share natin ito. Lagi akong naniniwala na pag sineshare mo to, isang click lang sa iyong mga kaibigan, kakilala, ka-group chat. Sa chat group ninyo, may himalang nangyayari. Kahit na yung sinesendan mo, wala, deadma lang. Kung maniwala, hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa pamagitan ng kanyang salita. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya, mamunga na mabuting gawa. God bless us all.